Bago ang lahat, naka-clinch na ng playoff spot ang Thunder. Kaya pala yung ibang mga players nila naglabasan bigla yung injuries. Ang San Antonio naman naka 51 wins na, nakakabig na din kaso panggas lang. Ang Spurs meron 2 or 3 games para maka-clinch na rin ng playoff spot. Ang pinakamababang pwedeng makuha ng San Antonio ay number 3 or number 4 kung matatalo ng higit sa kalahati yung kanilang 13 remaining games. Matatapos na rin ang 6 years playoff drought ng San Antonio. Parang Kawhi ang ginawa dito kay Wembanyama, naka-limiter. Inamin kasi ni Wemby sa isang post-game interview na hindi talaga madali sa kanya magtiwala sa medical team ng San Antonio dahil nga nililimit ang minuto niya. Patungkol yon sa pagmamanage ng kanyang health status gamit din yung analytics. Nag-a-average si Wemby ng 29 minutes, merong 24 points, 11 rebounds, 3 assists, 1 steal, 3 blocks, 50 and 35%. Tatlong player ngayon na nag-a-average ng mataas na hindi umaabot ng 30 minutes per game. Isa doon si Giannis na nasa 28 minutes, 27 points, 9 rebounds, 5 assists. Pangalawa si Wemby. Ang pangatlo doon si Zion, 29 minutes, 21 points, 5 rebounds at 3 assists. Mula din February, 3 games inalis sa restriction si Wemby. 2 beses versus Detroit at isa naman versus Boston. Nasa 30 points per game si Wemby kapag umabot siya ng average na 36 minutes per game. Dahil based din sa analytics, sa per 36 minutes ni Wemby, nag-a-average siya ng almost 30 points, 14 rebounds, 3 assists, 1 steal at almost 4 blocks per game. Kaya kapag dumating ang playoffs, no hesitation na paglaruin si Wemby kahit 40 minutes per game. Kahit si Mitch Johnson na ang coach ngayon ng San Antonio, si Coach Greg pa rin ang may call behind the scene. Dahil sinabi niya dati sa regular season, alalay lang sila kay Wemby pagdating sa minutes. Kapag playoffs, wala nang restriction dahil mai-eliminate nila yung back-to-back game. Kaya kapag naging top team ang kalaban ng San Antonio, inaalis nila yung restriction ni Wemby, pwera na lang kung tambak na. So ito nabasa ko lang si Coach Greg ang architect ng load management dahil ginamit nila yung kay Kawhi. Ngayon naman ginagamit nila kay Wembanyama halos buong season. Expected magkakaroon ng mas mataas na role at minutes si Dylan Harper pagdating ng playoffs dahil magkakaroon din ng heavy minutes si Cassell at si De'Aaron Fox. Nasa Manu Ginobili role ngayon itong si Harper. Backup shooting guard dati si Ginobili, backup point guard naman ngayon si Harper na kaya din maging shooting guard. Personal din di umanong pinili ni Manu na i-mentor talaga sa San Antonio si Harper. Big deal din kasi yung attitude ni Wemby at ni Harper. Binawasan kasi yung role nila kung pagbabasihan yung regular season. Sa minutes, bawas si Wemby pero pumayag siya, walang reklamo. Si Harper naman second overall pero tanggap niya na backup siya kina Cassell at De'Aaron Fox. May average itong si Harper na 11 points, 3 rebounds, 3 assists, 1 steal, 49 and 30%. Nag-i-improve pa ang 3-point shooting niya. Nasa 22 minutes per game. Mukhang totoo din yung sinabi dati ni Parson na kapag nilagay si Harper sa kaparehong minutes ni Flagg at ni Concanupel, magiging halos parehas din ang stats niya. Sa loob ng 17 games na meron siyang 25 minutes pataas, merong average itong si Dylan Harper na 15 points, 4 rebounds, 5 assists at 1 steal per game. Siya yung magiging pangatlo kay Flagg at kay Concanupel kung nasa 25 minutes pataas ang nilalaro niya. Si Shams Charania naman binawian ulit si Giannis. Nireport kasi na gusto nang i-shutdown ng Bucks sa season itong si Giannis para protektahan ang kanilang asset. Pero si Giannis ayaw, gusto pa rin maglaro. Dinugtungan pa ni Sham na posibleng i-trade si Giannis sa off-season. Mawawala si Giannis ng nasa 1 or 2 linggo dahil sa hyperextend knee at bone bruise injury. Dahil sa report, gusto siyang i-shutdown nitong Milwaukee Bucks pero si Giannis minamadaling makabalik at makakuha ng clearance. Dati nung na-injured siya noong mga February, siya pa nga yata yung nag-report na mawawala siya ng matagal. Hindi rin alam na Milwaukee Bucks yun. Ngayon naman siya ay nagpupumilit na maglaro pa rin. 6.5 games ang lamang ng Hornets kontra dito sa Bucks. Nananalo pa yung Hornets at mahihirapan din makahabol sa play-ins itong Milwaukee. At delikado pa nun, kakabalik lang din ni Giannis galing sa isang mahabang injury o recovery time. 6 na games pa lang ang nalalaro niya tapos nagkaroon ulit siya ng injury. Kaya gusto nang i-shutdown ng Bucks si Giannis dahil natuto na sa ginawa nila kay Damian Lillard noong nakaraang taon. Pinilit pa nilang maglaro si Dame kahit pa meron siyang blood clot nun. Mga March 20 na diagnose itong si Damian Lillard
pero milagro di umano na nakabalik agad. Pero ang nag-cause talaga ng injury or Achilles tendon injury dito kay Damian Lillard, meron na kasi siya nung calf strain injury pero pinaglaro pa rin. Kaya ayun, natuluyan itong si Dame. Pareha sila ni Wemby noong nakaraang taon pero sinutdown agad itong si Wemby. Pero si Dame dumaan agad sa medication kaya daw naging okay. Pagbalik nitong si Damian Lillard, 3 games lang ang nalaro niya sa playoffs, nagkaroon ng Achilles tendon injury. Ginawang alay itong si Damian Lillard kaya ang Bucks natatakot na baka magkaroon din ng mas malalang injury si Giannis dahil halos buong season injured siya. Papalapit na rin na pwede siyang Kaya ang Bucks natatakot ngayon na baka magkaroon ng mas malalang injury si Giannis dahil halos buong season nagkaroon ng injury at papalapit sa either ACL or Achilles tendon injury ang makuha niya. Kung pipilitin niya pang maglaro, baka maka-jackpot pa itong si Giannis bago matapos yung regular season.